Isang pirasong basura. Iyan lang ang halaga ng lupang ito, Gabriel. At ikaw? Ikaw ang basurerong pilit kumakapit sa isang bulok na pangarap na matagal nang iniwan ng panahon. Ang boses ni Madam Victoria ay matalas pa sa bagong hasang kutsilyo. Humihiwa sa katahimikan ng hapon habang siya ay nakatayo sa harap ng tarangkahan ng bukal ng pag-asa. Nakasuot siya ng pulang damit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang paligid ng resort na dati ay sentro ng buhay sa Laguna. Sa paanan ni Madam Victoria, si Gabriel ay nakaluhod sa semento. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos, nanginginig sa pagod at gutom habang pilit na binubura ang salitang lason na nakapintura ng itim sa kanilang pader. Gamit ang isang lumang basahan at timba ng tubig, pilit niyang pinupunas ang mantsa ng puot bago pa ito makita ng kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. Ang kanyang pawis ay tumutulo sa kanyang mga mata, humahalo sa alat ng kanyang pagod, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat kuskos ay isang panalangin, isang desperadong pagtatangka na panatilihing malinis ang huling alaala ng kanyang kapatid at ama. Hindi ito basura, madam, mahinang sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dugo at pawis ng pamilya ko ang pundasyon ng bawat batong nakikita niyo rito. Hindi ko ito ibebenta. Tumawa si Madam Victoria, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pangungutya. Dugo, pawis? Gabriel, tignan mo ang sarili mo. Namumuti na ang iyong mga labi sa gutom. Ang batis na ipinagmamalaki mo ay tila sumusuko na rin sa dumi. Sino ang maniniwala sa iyo? Ang bangko? Ang mga turista? O ang mga kapitbahay mong diring-diri na ring lumapit dito? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng isang mamahaling sasakyan sa likod ni Madam Victoria. Lumabas mula roon si Tia Chuchi, ang kapatid ng ama ni Gabriel. Hawak niya ang isang mamahaling bag na tila mas mahal pa sa kabuuang kita ng resort. Sa loob ng 1 taon, hindi siya makatingin ng diretso kay Gabriel, ngunit ang kanyang presensya doon ay sapat na upang maging pangalawang dagok sa dibdib ng binata. Gabriel, irog ko, makinig ka na kay Madam Victoria, sabi ni Tia Chuchi sa boses na nagkukunwaring nagmamalasakit. Wala na tayong pag-asa rito. Ibinigay ko na sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa utang ng tatay mo. Ginawa ko lang ang nararapat para hindi tayo tuluyang mabaon sa putik. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Gabriel. Ang kanyang sariling kadugo, ang tanging natitirang matanda sa kanilang pamilya, ay nagtaksil sa kanya para sa pirasong barya at kaginhawaan. Ang basahang hawak niya ay nahulog sa timba. Lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak ng tubig sa katahimikan. Naramdaman ni Gabriel ang paninikip ng kanyang lalamunan. Tila may isang malaking tinik na nakabara roon. Pinipigilan siyang huminga. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa magaspang na semento hanggang sa naramdaman niya ang hapdi ng pagkakasugat. Ngunit ang sakit sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Bawat sakripisyo niya, ang pag-iwan sa kanyang trabaho sa Maynila, ang pagpupuyat sa pagbabantay sa bukal, ang pagtitiis sa pangungutya ng mga tao. Lahat ba yon ay mawawalan ng saysay dahil sa pagtataksil ng sariling kamag-anak. Ang mundo ay tila umiikot. Ang kulay ng hapon ay nagdidilim sa kanyang paningin. Sa di kalayuan, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakatayo ang maliit na si Mayumi. Yakap-yakap niya ang isang lumang bote ng tubig na tila ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Wala siyang imik. Ang kanyang malalaking mata ay nakatuon sa kanyang Uncle Gabriel. Ang bata ay hindi makapagsalita mula nang mawala ang kanyang ina, ngunit ang lungkot sa kanyang muka ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang lakas ni Gabriel. Nakita ni Mayumi ang lahat, ang pagluhod ng kanyang uncle, ang pangaalipusta ng mayamang babae,
at ang pagkatalo sa mga mata ng tanging taong nagtatanggol sa kanya. Lumapit si Madam Victoria kay Gabriel. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng sabon at burak. Yumuko siya ng kaunti upang bumulong sa tenga ni Gabriel, sapat na upang siya lang ang makarinig. Bukas, gigibain ko ang tarangkahang ito, Gabriel, kasama ang lahat ng pangarap na pilit mong itinatago. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ko kayo ng batang pipi na yan palabas sa kalsada. Isang pirma mo lang at matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Iniwan ni Madam Victoria ang isang pirasong papel sa ibabaw ng basang semento. Isang dokumento ng foreclosure na tila isang hatol ng kamatayan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan kasama si Tia Chuchi at ang tunog ng kanilang pag-alis ay dahan-dahang naglaho. Iniwan si Gabriel sa gitna ng katahimikan at alikabok. Nananatiling nakaluhod si Gabriel. Ang kanyang paningin ay nakapako sa papel na dahan-dahang nababasa ng tubig mula sa kanyang timba. Ang bawat titik sa dokumento ay tila mga uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas masakit pa sa anumang sampal. Hanggang kailan ko kayang protektahan ang isang batis na tila sumusuko na rin sa daloy ng sarili kong mga luha? Walang halaga ang alaala sa taong ang tanging nakikita ay ang kinang salapi. Para kay Tia Chuchi, ang bawat piraso ng aming kasaysayan ay katumbas lamang ng ilang pirasong barya na maaari niyang ipakita sa mundo. Ang kalansing ng mga kutsara at tinidor na mabilis na isinisilid sa isang sako ang gumising sa namamaalam na katahimikan ng kusina. Hindi pa man natutuyo ang luhang dulot ng pagbisita ni Madam Victoria. Heto at muling hinahalughog ni Tia Chuchi ang mga kabinet. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwitre na naghahanap ng anumang mapapakinabangan mula sa isang naghihingalong katawan. Tia, anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ang mga yan. Gamit yan ni ate bago siya mawala. Ang boses ni Gabriel ay puno ng panginginig. Isang pagpipigil na huwag sumabog sa gitna ng sariling pamamahay. Tumayo ng tuwid si Tia Chuchi. Bit-bit ang isang tanso na pitsel na dati ay ginagamit sa pagsisilbi ng malamig na tubig sa mga panauhin. Gabriel, be practical. Imbes na hayaan mong kalawangin ang mga ito rito, ibebenta ko na sa junk shop sa bayan. At least, may pambili ka ng bigas. Huwag ka nang mag-inarte. Para rin ito sa bata. Para sa bata o para sa bago mong alahas? Mabilis na sagot ni Gabriel. Nilapitan niya ang kanyang tiyahin at pilit na kinuha ang sako. Ang bawat kalampag ng mga metal sa loob nito ay tila mga saksak sa kanyang pandinig. Huwag na huwag mong idadamay ang alaala ng kapatid ko sa kasakiman mo. Lumabas kayo, Tia. Ngayon din, sa isang sulok, malapit sa pintuan ng lumang silid, nakatayo si Mayumi. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nanginginig sa bawat sigaw na naririnig. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa ilalim ng kanyang kupas na blusa. Doon, nakatago ang isang lumang kwaderno na may mga pahinang kulay kape na sa katandaan. Ramdam niya ang magaspang na balat nito sa kanyang balat, isang hapdi na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang mapansin niyang abala ang dalawang matanda sa kanilang pagtatalo, dahan-dahang umatras si Mayumi. Ang kanyang mga hakbang ay kasing pino ng hininga. Iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig na maaaring lumikha ng tunog. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Isang silid na tila nananatili sa nakaraan. Ang amoy ng tuyong sampagita at lumang pulbos ay nananatili pa rin sa hangin. Nagbibigay ng panandaliang yakap sa kanyang nangungulilang puso. Lumapit ang bata sa isang maliit na altar sa sulok. Doon ay nakatayo ang isang kupas na larawan ng kanyang ina. Nakangiti habang hawak ang isang baso ng tubig mula sa bukal. Bago gawin ang kanyang balak, yumuko si Mayumi at kinuha ang isang maliit na ligaw na bulaklak mula sa kanyang bulsa. Isang dilaw na daling-daling na pinitas niya kaninang madaling araw.
Inilapag niya ito sa harap ng larawan, isang tahimik na alay ng pag-ibig. Binuksan niya ang kwaderno. Ang mga pahina ay puno ng mga kakaibang guhit, mga alon na may iba't ibang laki, mga numero, at mga simbolo na siya lamang ang nakakaunawa. Gamit ang isang maliit na lapis, mabilis siyang nagdagdag ng isang bagong guhit, isang itim na ulap na bumabagsak sa batis. Ito ang nakita niya kagabi nang ang mga tauhan ni Madam Victoria ay lumapit sa tubig. Pagkatapos, maingat niyang itinaas ang telang tumatakip sa altar at isinilid ang kwaderno sa ilalim ng isang lihim na siwang sa kahoy. Ito ang kanyang kuta. Ito ang kanyang saksi. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang nawasak. Ang tunog ng malalakas na yabag ng bota ay narinig mula sa labas ng resort. Kasunod ang malalaswang halakhak na tila nanggagaling sa mga lalamunang puno ng murang alak. Ang mga tauhan ni Madam Victoria ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi sila dala ang mga papeles, kundi ang amoy ng gulo. "Gabriel, nasaan ang boss mo? Sabihin mo sa kanya, nauuhaw kami." Ang sigaw ng isang lalaki, kasunod ang tunog ng isang bote na bumasag sa semento ng beranda. Nataranta si Gabriel. Lumabas siya upang harapin ang mga lalaki habang si Tia Chuchi ay mabilis na nagtago sa likod ng sofa, bitbit pa rin ang ilan sa mga ninakaw na kubyertos. Sa loob ng silid, naramdaman ni Mayumi ang malamig na hangin na pumasok mula sa nakabukas na bintana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nais kumawala sa hawla. Lalabas na sana si Mayumi upang hanapin ang kanyang uncle nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ang mga tauhan ni Victoria ang pumasok, kundi si Tia Chuchi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay puno ng paghihinala. "Ikaw na bata ka. Ano ang ginagawa mo rito? At ano ang itinatago mo sa ilalim ng damit mo?" Ang tanong ni Tia Chuchi sa boses na puno ng lason. Mabilis na lumapit ang matanda kay Mayumi. Bago pa man makagalaw ang bata, hinawakan ni Tia Chuchi ang kanyang balikat ng may kabigatan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na tela ng blusa ni Mayumi. Dahilan upang mapasinghap ang bata sa sakit. "Ibigay mo sa akin yan. Alam kong may itinatago ka. Baka pera ito na isinantabi ng nanay mo bago siya mamatay." Ang maliit na kamay ni Mayumi ay nanatiling nakatakip sa kanyang dibdib kahit na wala na doon ang kwaderno. Ang takot sa kanyang mga mata ay hinaluan ng isang matinding determinasyon. Sa labas, ang tunog ng sigawan ni na Gabriel at ng mga lalaki ay lalong lumalakas. Ngunit dito sa loob, ang tanging naririnig ni Mayumi ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang nakakangilong tawa ng kanyang sariling tiyahin. "Ayaw mo talagang bumitaw, ha?" Ang muling bulyaw ni Tia Chuchi habang pilit na hinahatak ang kamay ng bata. Ang bawat patak ng tubig na nawawala sa batis na ito ay tila isang piraso ng aking puso na dahan-dahang nalalanta. At sa bawat araw na lumilipas, ang aming pag-asa ay nagiging kasing tuyo ng mga batong dati ay hinahalikan ng malinis na agos. Mabilis na pumasok si Gabriel sa silid nang marinig niya ang paghikbi ni Mayumi. Agad niyang hinila ang kamay ni Tia Chuchi palayo sa bata. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang tingin na nagpaurong sa matanda. "Sabi ko sa inyo, lumabas na kayo rito." Ang sigaw ni Gabriel na tila isang kulog na nagpatigil sa lahat. Sa takot, mabilis na lumabas si Tia Chuchi. Bit-bit ang kanyang mga ninakaw na kubyertos habang bumubulong ng mga sumpa. Naiwan si Gabriel at si Mayumi sa katahimikan ng silid. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, ramdam ang panginginig ng maliit nitong katawan. Ngunit nang kumalma ang lahat, muling bumalik ang atensyon ni Gabriel sa mas malaking problema. Lumabas siya ng resort at tumayo sa pampang ng batis. Ang tubig na dati ay kristal sa linaw at masigla sa pag-agos.
ay tila isang matandang hininga na dahan-dahang nauubos. Ang mga bato sa ilalim ay nakalantad na, mapuputi at tuyot, tila mga buto ng isang nakaraang kabanata na pilit binabaon ng alikabok. Naalala ni Gabriel ang huling habilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Nakahawak ang matanda sa kanyang kamay. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Gabriel, ang bukal na ito ang dugo ng ating lahi. Huwag mong hahayaan na dungisan ito ng kasakiman. Kapag nawala ang tubig, mawawala rin ang kaluluwa ng ating pamilya. Ngunit paano niya itataguyod ang kaluluwang iyon kung ang mismong bangko ay wala ng tiwala sa kanya? Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukang tawagan ang manager ng bangko. Sir, humihingi lang ako ng kahit isang buwang palugit. Darating ang mga turista. Pangako. Ang pakiusap ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pasensya na, Mr. Rivera. Ang sagot sa kabilang linya, malamig at walang emosyon. Hindi namin tinatanggap ang mga pangako at sentimentalidad bilang collateral. Kung hindi ka makakapagbayad sa itinakdang petsa, wala kaming magagawa kundi ilit ang ari-arian. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hatol. Napaupo si Gabriel sa isang malaking bato. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napansin niya si Mayumi sa ibaba ng pampang. Ang bata ay nakaluhod sa putikan, hawak ang isang mahabang kawayan. Maingat na inilulubog ni Mayumi ang kawayan sa pinakamalalim na bahagi ng natitirang tubig. Pagkatapos ay itataas ito at mamarkahan ang basang bahagi gamit ang isang matulis na bato. Ginagawa ito ng bata nang may focus na tila isang tunay na scientist. Hindi siya kumikibo, hindi siya dumadaing, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng layunin. Pinanood siya ni Gabriel at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding hiya. Ang bata ay lumalaban sa sarili itong paraan habang siya ay heto at sumusuko na. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay nabalot ng milyon-milyong bituin. Tila mga hiyas na nagmamasid sa kanilang paghihirap. Naupo si Gabriel sa tabi ni Mayumi sa beranda. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng tuyong dahon at ang malansang amoy ng batis na hindi na dumadaloy ng maayos. Dahan-dahang hinaplos ni Gabriel ang malambot na buhok ni Mayumi. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat may isang patak pa ng tubig na lumalabas sa bukal na yan, hindi tayo aalis. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang tahanan mo. Tumingala si Mayumi sa kanya. Walang lumabas na salita sa mga labi ng bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap, puno ng tiwala, at isang uri ng katalinuhan na tila mas matanda pa sa kanyang edad. Itinuro ni Mayumi ang isang partikular na bituin sa langit, ang pinakamaliwanag sa lahat, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang kwaderno na nakatago sa kanyang tabi. Bago pa man makapagtanong si Gabriel, isang kakaibang anino ang dumaan sa di kalayuan, malapit sa bukana ng Suoy. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, mabilis na kumikilos sa dilim, tila may iniiwasang mapansin. Gusto sanang habulin ni Gabriel ang anino, ngunit bago pa siya makatayo, isang kakaibang bagay sa ibabaw ng tubig ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang puting ibon ang dahan-dahang lumulutang sa gitna ng batis. Hindi ito gumagalaw. Ang mga pakpak nito ay nakabukad ng hindi natural at ang mga balahibo ay tila nababalutan ng isang madulas at itim na likido. Habang papalapit ang ibon sa pampang, ang amoy ng kemikal ay lalong tumapang, humahalo sa amoy ng kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ang ibon ay patay na, at ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na sadyang inilagay sa kanilang tubig. Gabriel, tignan mo ang sarili mo. Tignan mo ang batang iyan. Sa tingin mo ba, ito ang buhay na gusto ng iyong ama para sa inyo? Ang magtiis sa gutom habang nakabantay sa isang batis na unti-unti nang nagiging sementeryo. Ang boses ni Madam Victoria ay malambot.
tila isang haplos ng sutla na naglalayong magpatulog ng isang pagod na diwa. Dumating siya ng umagang iyon na hindi lulan ng kanyang karaniwang bagsik. Sa halip, dala niya ang isang malaking basket na puno ng sariwang prutas, mainit na tinapay, at mga pagkaing tila ngayon lamang muling makikita sa hapagkainan ng mga Rivera. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang maingat na ayos ng pag-aalala. Ang mga mata ay tila nangingintab sa huwad na luha ng pakikiramay. Si Gabriel ay nakatayo sa harap ng pinto. Ang kanyang braso ay may balot pa ng lumang tela mula sa sugat kahapon. Ang amoy ng mainit na kape mula sa basket ni Victoria ay humahalo sa malansang amoy ng patay na ibon na kinuha niya sa batis kaninang madaling araw. Ang kaibahan ng dalawang amoy ay tila isang malaking insulto sa kanyang sikmura. Ipinagluto ko kayo ni Mayumi, Gabriel. Baka hindi pa kayo kumakain ng maayos. Patuloy ni Victoria habang dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay, kahit hindi siya pinapahintulutan. Alam mo, hindi naman ako masamang tao. I'm doing this for your own good. I want to save you from this misery. Isipin mo na lang, kapag ibinigay mo na ang titulo, makakaalis na kayo rito. You can start a new life in the city. Mapapagamot mo si Mayumi sa pinakamagaling na doktor para muli siyang makapagsalita. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae, nararamdaman ni Gabriel ang isang uri ng pagkahilo. Ito ang lason na mas mapanganib kaysa sa chemical sa tubig, ang lason ng pagdududa. Pinagmumukha siyang masamang tao ni Victoria dahil lamang sa nais niyang protektahan ang kanilang lupa. Ang bawat pangako ng kaginhawaan ay tila isang patibong na may pain na ginto. Hindi mabibili ng pera ang pananatili rito, madam. Sagot ni Gabriel, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. At lalong hindi mo mabibili ang katahimikan ko tungkol sa nakita ko sa batis kagabi. Biglang tumigil si Victoria sa pag-aayos ng pagkain sa mesa. Ang kanyang mga kamay, na may suot na mamahaling singsing, ay bahagyang tumigas. Ang lambot sa kanyang mukha ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang malamig at matalas na ekspresyon. Ang anghel ay dahan-dahang naghuhubad ng kanyang balat upang ipakita ang tunay na anyo ng isang mapanirang nilalang. Nakita ang isang patay na ibon? Gabriel, don't be so dramatic. Maraming dahilan kung bakit namamatay ang mga hayop. Baka hindi nyo na nalilinis ang paligid nyo, kaya nagkakaroon ng sakit. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay wala na ang tamis ng kanina. Huwag mong sayangin ang kabutihang loob ko. Ang tatay mo. Kung nandito siya, hihikayatin kanyang pumirma. He knew the burden of this place. Siya nga hindi nakayanan ng pressure, ikaw pa kaya. Ang pagbanggit sa kanyang ama, ang naging mitya ng galit ni Gabriel. Alam niyo ang tungkol sa tatay ko? Bakit tila ang dami niyong alam tungkol sa pamilya namin, Victoria? Ano ang nakaraan niyo sa kanya na pilit niyong ibinabaon sa pamamagitan ng pagkuha sa lupang ito? Sa sulok ng silid, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Mayumi. Ang bata ay hindi kumukurap habang nakatitig kay Madam Victoria. Isang matapang at malamig na tingin na tila tumatagos sa bawat kasinungalingan ng babae. Napansin ni Victoria ang tingin ng bata at panandali ang nakaramdam ng kaba. Isang kakaibang pakiramdam na tila binabasa ng isang 6 na taong gulang ang lahat ng kanyang madidilim na sikreto. Inirapan ni Victoria ang bata at mabilis na tumayo. Sayang. I tried to be nice, Gabriel. I really did. Pero tila mas gusto mong maging martir sa gitna ng putikan. Lumabas si Victoria ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatakwil sa kabutihan na dinala niya. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang sasakyan, hindi niya napansin na si Mayumi ay sumunod ng bahagya sa bintana. Mula sa kanyang posisyon, nakita ng bata ang likuran ng sasakyan ni Victoria na nakabukas. Sa loob nito, may mga puting galon na may nakasulat na mga babala. Ang kaparehong mga galon na nakita niya sa kanyang panaginip at sa batis kagabi. Lumingon si Victoria bago sumakay. Ang kanyang mukha ay puno na ng purong puot
at pagngangalit. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog sa semento. Tandaan mo ito, Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, kukunin ko ito sa santong paspasan. Huwag kang iiyak sa akin kapag wala nang natira sa inyo, kundi ang alabok ng inyong pangalan. Pinanood ni Gabriel ang pag-alis ng sasakyan. Ang alikabok na naiwan nito ay pumasok sa kanyang mga mata, nagdudulot ng hapdi. Ngunit mas mahapdi ang katotohanang ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa isang nakaraang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Gabriel, huwag mong hayaang ubusin ng takot ang natitira mong lakas. Hindi ka nag-iisa sa labang ito, kahit na tila ang buong mundo ay nakatalikod na sayo. Ang tinig na yon ay hindi nanggaling sa isang kaaway, kundi sa isang alaala ng kabataang dahan-dahang naglalakad patungo sa beranda. Si Elena, ang babaeng dati ay kalaro ni Gabriel sa pampang ng batis bago ito lumuwas ng Maynila upang maging isang manananggol, ay nakatayo roon. Simple lamang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng liwanag na matagal nang hindi nasisilayan sa loob ng bukal ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng talino at malasakit, isang matinding kaibahan sa mapanuring titig ni Madam Victoria. Si Gabriel ay nakaupo sa isang lumang bangko, pilit na pinapakain si Mayumi ng huling piraso ng tinapay na naitabi niya. Nang makita niya si Elena, dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay, halos mabitawan ang tasang may lamat na hawak niya. Ang pagod na nanahan sa kanyang mga balikat sa loob ng maraming buwan ay tila biglang bumigat dahil sa harap ng isang kaibigan, hindi na niya kailangang magkunwaring matapang. Elena, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Nabalitaan ko ang nangyayari sa bayan, Gabriel. Hindi ako makapaniwalang hahantong sa ganito ang lahat, sabi ni Elena habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa at agad na binuksan ang mga legal na dokumento na iniwan ni Victoria. Nandito ako bilang kaibigan at bilang abogado mo. Hayaan mong tignan ko ang mga papeles na ito. Sa sumunod na oras, ang katahimikan ng bahay ay napalitan ng tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel. Maingat na binasa ni Elena ang bawat letra. Ang kanyang noo ay dahan-dahang nagsasalubong sa bawat detalyeng kanyang natutuklasan. Sa labas, ang init ng araw ay tila lalong tumitindi, nagpapatuyo sa putik sa pampang, ngunit sa loob, isang bagong uri ng apoy ang nagsisimulang mag-alab. Ito ay hindi lamang usapin ng utang, Gabriel. Ang seryosong pahayag ni Elena habang itinuturo ang isang sugunay sa kontrata. Masyadong mabilis ang proseso ng foreclosure at ang ulat tungkol sa lason sa tubig, walang kalakip na sertipikasyon mula sa tamang ahensya. Ito ay isang planadong paninira. Dinala ni Gabriel si Elena sa likuran ng resort kung saan nakalagay ang patay na ibon sa loob ng isang garapon. Nang makita ito ni Elena, hindi siya nandidiri. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang lason na ito, hindi ito nanggaling sa kalikasan. Sinadya itong ilagay upang pabagsakin ang halaga ng lupang ito. Sa isang sulok, si Mayumi ay tahimik na nakikinig. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa mesa kung saan nakalatag ang mga papeles ni Elena. Isang mahiwagang interes ang kumislap sa mga mata ng bata. Kinuha ni Mayumi ang isang piraso ng papel at isang lapis, at sa harap ni Elena, nagsimula siyang gumuhit ng isang mapa. Ang mapa ng daloy ng tubig mula sa tuktok ng bundok hanggang sa kanilang bukal, na may mga itim na marka sa mga partikular na bahagi. Napatigil si Elena. Tiningnan niya ang guhit ng bata at pagkatapos ay tumingin kay Gabriel. Nakikita mo ba ito? Alam ng batang ito kung saan nanggagaling ang dumi. Hindi lang siya nagmamasid, Gabriel.
Pinag-aaralan niya ang paligid niya. Sa sandaling iyon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ang unang sinag ng pag-asa na tumagos sa madilim na ulap ng kanyang desperasyon. Naramdaman niya ang muling pagtibok ng kanyang puso nang may layunin. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay panandalian lamang. Mula sa labas, narinig ang isang mabilis na pagbulusok ng hangin, kasunod ang isang matigas na bagay na tumama sa bintana ng kusina. Ang salamin ay nabasag. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig na tila mga kristal ng panganib. Isang bato na nakabalot sa isang pirasong papel ang gumulong sa paanan ni Elena. Mabilis na pinrotektahan ni Gabriel si Mayumi habang maingat na kinuha ni Elena ang papel at binasa ang nakasulat. Umalis na kayo hanggat may oras pa. Ang susunod na mababasag ay hindi na lamang salamin. Tumingin si Gabriel sa labas, ngunit wala na siyang nakitang anino. Ang tanging naiwan ay ang alikabok na sumasayaw sa hangin at ang takot na muling bumabalot sa kanilang tahanan. Sa malayo, nakita niya si Tia Chuchi na nakatayo sa dulo ng kalsada. Tila takot na takot habang nakatingin kay Attorney Elena. Bago ito mabilis na tumalikod at tumakbo palayo. Bakit tila takot na takot si Tia Chuchi sa'yo, Elena? Ang mahinang tanong ni Gabriel, ang kanyang isipan ay puno ng mga bagong katanungan sa gitna ng banta. Ang pinakamatalim na saksak ay hindi nanggagaling sa kaaway na nasa harap mo, kundi sa kamay ng taong itinuturing mong pamilya na nasa likod mo. Isang haplos sa balikat na may kasamang lason, isang yakap na ang layunin ay hanapin ang bahagi ng iyong dibdib na pinakamadaling butasin. Ang katahimikan ng madaling araw ay binalot ng isang nakakasulasok na tunog. Ang mahinang kaluskos ng kahoy na pilit na binubuksan. Sa loob ng silid ni Gabriel, sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig, kung saan nakatago ang isang lumang lata ng biskwit, isang anino ang abalang-abala. Hindi ito ang anino ng isang magnanakaw mula sa labas, kundi ang pamilyar na hubog ng katawan ni Tia Chuchi. Pumasok si Gabriel ng walang ingay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal ngunit mabigat. Tila bawat pintig ay isang babala. Nakita niya ang kanyang tiyahin na nakaluhod. Ang mga daliri nito ay nanginginig sa kagalakan habang hawak ang huling 5,000 pisong natitira sa kanila, ang perang iniwan ng ina ni Mayumi para sa pag-aaral at gamot ng bata. Tia Chuchi! Ang mahinang tawag ni Gabriel. Ang boses niya ay walang galit, kundi purong pagkabigo na tila isang pasanin na hindi na niya kayang pasanin. Napatalon sa gulat ang matanda. Mabilis niyang itinago ang pera sa kanyang likuran, ngunit ang lata ng biskwit ay tumumba, lumikha ng isang mahinang tunog ng bakal na tumama sa sahig. Gabriel, irog ko, nagulat naman ako sa'yo. Ano? Tinitignan ko lang kung ligtas itong pera mo. Alam mo na, maraming masasamang loob sa paligid. Ibigay niyo sa akin ang pera, tiya. Ngayon din. Ang utos ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang tiyahin. Hindi kumukurap, tila hinahanap ang kahit katiting na bakas ng hiya sa mukha nito. Nang makitang hindi na siya makakalusot, biglang nagbago ang anyo ni Tia Chuchi. Ang mapagkunwaring ngiti ay napalitan ng isang mapait ng ngisi. At bakit ko ibibigay sa'yo? Upang sayangin mo lang sa batis na yan? Gabriel, mamatay na tayo sa gutom. Pagod na akong magtiis sa tuyong isda at malamig na kanin habang ang ibang tao sa bayan ay nagpapakasasa sa pera ni Madam Victoria. Pagod na akong maging mahirap. Pera ito ni Mayumi. Ang sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng silid. Iyan ang huling proteksyon niya. Paano niyo nagawang nakawan ang sarili niyong apo? Apo? Isang batang hindi naman nakakapagsalita? Isang batang pabigat lang sa atin? Ang bulyaw ni Tia Chuchi habang mabilis na isinisilid ang pera sa kanyang malaking bag. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin para mabuhay. Kung ayaw mong sumama sa agos ng pera,
Huwag mo akong idamay sa pagkalunod mo. Sa pintuan, nakatayo si Mayumi. Ang bata ay nakasandal sa hamba. Ang kanyang maliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi, tila mga perlas ng pait na bumabagsak sa lupa. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkatao ng babaeng tinatawag niyang Lola. Nilapitan ni Gabriel ang kanyang tiyahin at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Lumabas kayo. Kunin niyo na ang perang iyan kung yan ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Pero huwag na kayong babalik dito. Mula sa sandaling ito, wala na akong tiyahin. Patay na ang lahat ng utang na loob ko sa inyo. Padabog na lumabas si Tia Chuchi. Tinatabig ang mga gamit sa kanyang dinadaanan. Magsama kayo sa dumi ng batis nyo. Tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng dangal nyo kapag kinuha na ni Madam Victoria ang lahat. Nang marinig ang pagsasara ng tarangkahan na tila isang huling hininga ng kanilang relasyon bilang pamilya, napaluhod si Gabriel sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang sakit ng pagtaksil ay mas matindi pa sa anumang hirap ng katawan. Naramdaman niya ang isang maliit na dampi sa kanyang balikat. Si Mayumi, sa gitna ng kanyang sariling pag-iyak, ay sinusubukang aluin ang kanyang uncle. Kinuha ni Gabriel ang bata at niyakap ito ng buong higpit. Patawad, Mayumi. Patawad kung ganito ang pamilyang kinagisnan mo. Patawad kung hindi ko sapat na napoprotektahan ang katahimikan mo. Ang init ng yakap ng bata ang naging tanging sandigan ni Gabriel sa sandaling iyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, napansin ni Mayumi ang isang bagay. Bago lumabas si Tia Chuchi, may isang maliit na kulay asul na papel ang nahulog mula sa bag nito. Isang tseke na may pirma ni Madam Victoria at may nakasulat na halagang hindi kayang kitain ng resort sa loob ng 5 taon. Ngunit hindi lang iyon ang nakita ni Mayumi sa loob ng bag ng matanda. Nakita rin niya ang isang susi na may tatak ng kaban ng resort. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Tia Chuchi. Sa gitna ng dilim ng kalsada, tumakbo siya ng mabilis. Hindi lilingon, hindi magsisisi. Ang kanyang patutunguhan ay ang malaking mansyon sa itaas ng burol, ang tahanan ni Madam Victoria. Doon, ang traidor ay handa ng ibigay ang huling alas na wawasak ng tuluyan sa bukal ng pag-asa. May mga katotohanang hindi kailangang isigaw upang marinig. Minsan, ang pinakamalakas na boses ay matatagpuan sa gitna ng pinakamalalim na katahimikan. Sa bawat galaw ng mga kamay na pilit bumubuo ng isang sagot mula sa mga piraso ng basag na mundo. Bago pa man magising ang mga manok sa bayan ng Laguna, gising na ang diwa ni Gabriel. Hindi siya dinalaw ng antok dahil sa bigat ng mga pangyayari kahapon. Habang ang paligid ay nababalot pa ng malamig na abo-abong liwanag ng madaling araw, napansin niya ang isang aninong gumagalaw sa gitna ng bakuran. Sa una ay inakala niyang bumalik si Tia Chuchi, ngunit ang hubog ng katawan ay masyadong maliit at marupok. Dahan-dahang sumunod si Gabriel. Tinitiyak na ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay hindi lilikha ng anumang ingay. Nakita niya si Mayumi na nakaupo sa pampang ng batis. Ang bata ay may suot na makapal na sweater na punit ang isang siko, nakaluhod sa basang lupa nang walang sapin sa paa. Sa kanyang harap ay nakalatag ang ilang mga kagamitan sa kusina na mukhang hiningi niya o kinuha ng walang paalam. Isang lumang sandok, 3 maliliit na basong may iba't ibang sukat at isang thermometer na dati ay ginagamit ni Gabriel noong siya ay nag-aaral pa. Pinanood ni Gabriel ang bata. Ang bawat kilos ni Mayumi ay puno ng isang uri ng ritual. Maingat niyang kinuha ang tubig gamit ang sandok. Inilipat ito sa mga baso at tiningnan ang kulay nito sa ilalim ng unang sinag ng araw. Pagkatapos, inilubog niya ang thermometer, binibilang ang bawat segundo sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga labi kahit walang tunog na lumalabas.
Hindi makapaniwala si Gabriel. Ang kanyang pamangkin, ang batang inakala niyang kailangan lamang ng proteksyon, ay nagsasagawa ng isang seryosong pagsusuri. Lumapit siya ng bahagya at doon niya nakita ang bukas na kwaderno sa tabi ng bata. Ang mga pahina ay puno ng mga numero at petsa. Ang bawat oras ng araw ay may kaukulang tala. Ang linaw ng tubig, ang amoy nito, at ang init o lamig ng agos. Mayumi. Ang mahinang tawag ni Gabriel, bahagyang nagulat ang bata. Ngunit nang makita ang kanyang uncle, agad na sumilay ang isang payapang ngamong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya nagtago. Sa halip, inabot niya ang sandok kay Gabriel at itinuro ang gitna ng bukal, doon sa bahaging mas malalim at hindi pa masyadong nadudumihan ng putik. Naintindihan ni Gabriel ang nais ng bata. Hindi siya nagtanong. Hindi niya hiningi ang paliwanag na alam niyang hindi naman kayang ibigay ng boses ni Mayumi. Sa halip, lumuhod din siya sa putikan, binaliwala ang dumi sa kanyang pantalon, at tinulungan ang bata na kumuha ng mas malinis na sample ng tubig mula sa ilalim ng mga bato. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil sa pag-inog. Ang tanging naririnig ay ang mahinang daloy ng tubig at ang hininga ng dalawang taong pilit kumakapit sa isa't isa. Ito ang kanilang ritual. Isang ritual ng pag-unawa, ng walang salita. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding pagkamangha sa bata. Ang talinong ipinapakita ni Mayumi ay hindi lamang galing sa pag-aaral, kundi galing sa isang matinding pag-ibig sa lupang kanilang tinitirhan. Nang matapos ang kanilang ginagawa, kinuha ni Gabriel ang kwaderno upang tulungan si Mayumi na tumayo. Habang nililinis niya ang dumi sa mga pahina, napansin niya ang isang petsang nakasulat ng malaki at may bilog na pula sa gitna ng mga guhit, Oktubre 14. Ang petsang iyon ay paulit-ulit na lumilitaw sa bawat kabanata ng obserbasyon ni Mayumi, tila isang babala o isang mahalagang alaala na pilit ipinapaalala ng bata sa kanyang sarili. Ano ang meron sa petsang ito, Mayumi? Ang tanong ni Gabriel habang tinititigan ang mga numerong tila sumisigaw sa kanya mula sa papel. Tumingin lamang si Mayumi sa malayo, patungo sa direksyon ng bundok kung saan nagmumula ang tubig. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ni Gabriel. May isang malalim na lihim na itinatago ang petsang iyon. Isang lihim na maaring maging susi sa lahat ng kanilang paghihirap. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nawasak ng isang nakakangilong tunog ng bakal na kumakaladkad sa kalsada. Isang malakas na dagundong na nagpayanig sa lupa ang narinig mula sa harap ng resort. Mabilis na binuhat ni Gabriel si Mayumi at tumakbo patungo sa tarangkahan. Doon, sa gitna ng tumataas na alikabok, isang dambuhalang bulldozer ang huminto ng bahagya sa tapat ng kanilang pintuan. Ang dambuhalang makina ay tila isang halimaw na handang lumamon sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa itaas ng makina, nakaupo ang isa sa mga tauhan ni Madam Victoria. Nakangisi habang pinapaingay ang makina na naglalabas ng itim na usok. Oras na, Rivera. Ang sigaw ng lalaki na sinasabayan ng tunog ng pag-atungal ng bulldozer. Sabi ni Madam, kung ayaw mong lumabas ng kusa, ipapagawa ko na ang shortcut para sa subdivision. Nanigas ang katawan ni Gabriel habang nakayakap kay Mayumi. Ang bata ay naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang uncle. Ang banta ay hindi na lamang salita. Ang panganib ay narito na sa kanilang harapan, handang gubain ang bawat pader na nagtatago sa kanilang mga lihim. Hoy Rivera! Umalis ka na dyan kung ayaw mong maging bahagi ng tambak na lolo mo. Huwag kang magpakabayani sa harap ng bakal dahil kahit kailan, hindi nakikinig ang makina sa drama ng mahihirap. Ang sigaw ng driver ng bulldozer ay humalo sa nakakangilong dagundong ng makina. Isang tunog na nagpapayanig sa dibdib ni Gabriel at nagpapatak sa mga luhang kanina
pa pinipigilan ni Mayumi. Ang itim na usok na inilalabas ng tambutso ng dambuhalang sasakyan ay tila isang madilim na kumot na lumalason sa sariwang hangin ng Laguna. Ginagawang abo ang bawat pag-asang natitira sa loob ng resort. Bit-bit ni Gabriel ang kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap ng mahigpit. Pilit na ginagawang taming ang kanyang sariling katawan laban sa dambuhalang banta. Ang init na nanggagaling sa makina ay ramdam na niya sa kanyang balat, humahalo sa malapot na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang bawat sentimetro ng pag-abante ng bulldozer ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Hindi ako aalis. Wala kayong karapatang gibain ang bakod na ito. Ang batas ay hindi lamang para sa inyo. Para rin ito sa mga taong may katuwiran. Ang sigaw ni Gabriel, bagamat ang kanyang boses ay tila isang bulong lamang sa gitna ng ingay ng makina. Sa paligid ng tarangkahan, nagsimula ng magkatipon ang mga kapitbahay. Ang iba ay nakasilip mula sa kanilang mga bintana. Habang ang ilan ay nasa kalsada, hawak ang kanilang mga cellphone upang kuhanin ng video. Ang nagaganap, may mga bumubulong ng awa, ngunit mas marami ang nanonood lamang. Na tila ba ang buhay ni Gabriel ay isang bahagi ng teleseryeng pinalalabas sa telebisyon tuwing hapon. Ang kalsadang dati ay saksi sa tawanan ng mga turista, ay puno na ngayon ng tensyon at alikabok. Hayaan mo na yan, Gabriel! Wala kang laban sa pera ni Madam Victoria! Ang sigaw ng isang kapitbahay mula sa malayo. Isang boses na puno ng takot at kawalang pakialam. Naramdaman ni Gabriel ang panginginig ni Mayumi sa loob ng kanyang yakap. Ang bata ay nakasubsob sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay nananatiling nakakapit sa kanyang kwaderno. Sa gitna ng takot, ang bata ay dahan-dahang tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga tauhan ni Victoria na tumatawa sa kabilang panig ng kalsada. Mga lalaking ang tanging layunin ay ang sumira at kumita. Biglang bumulusok ang bulldozer. Ang bakal na pala nito ay tumama sa pader na bato ng resort. Ang pader na itinayo ng ama ni Gabriel gamit ang sariling mga kamay noong bata pa siya. Ang tunog ng pagguho ng semento ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang naghihingalong nilalang. Ang mga bato ay nagliparan, ang alikabok ay pumuno sa paligid, bumabalot sa paningin ni Gabriel na tila isang madilim na ulap ng kasaysayan. Itigil nyo iyan! Itigil nyo! Ang desperadong hiyaw ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang biglang lumabas mula sa loob ng resort. Si Mang Tino, ang tanging natitirang tauhan na nagsilbi sa pamilya Rivera sa loob ng 30 taon, ay tumayo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang likod ay kuba na sa katandaan. Ngunit ang kanyang paninindigan ay kasing tigas ng nara. Hawak niya ang isang lumang walis tingting, isang sandata na tila katawa-tawa sa harap ng bulldozer, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang kislap ng dangal sa gitna ng putikan. Hindi niyo ito gigibain hanggat buhay pa ako. Ang boses ni Mang Tino ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Ang pagkakaisa ng matanda at ng mag-uncle ay panandaliang nagpatigil sa driver ng bulldozer. Ngunit mula sa isang itim na sasakyan sa di kalayuan, bumaba ang bintana at sumungaw ang mukha ni Madam Victoria. Ang kanyang mga mata ay walang kasing lamig habang pinapanood ang tagpo. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang mabilis na senyas, isang senyas ng kamatayan para sa pader. Tapusin niyo na yan. Huwag kayong magpabagal sa 2 pulubi at isang batang pipi. Ang malamig na utos ni Victoria na tila isang latigo sa hangin. Muling umungol ang makina. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas mabilis. Ang pader ay tuluyan ng bumigay. Ang mga debris ay nagsimulang lumipad patungo sa direksyon ni na Gabriel at Mayumi. Sa isang mabilis na instinto, tumalikod si Gabriel at binalot ang kanyang buong katawan sa bata. Naramdaman niya ang isang matalim at mabigat na bagay na tumama sa kanyang balikat.
isang piraso ng semento na may kasamang bakal na kalawangin. Isang matinding hapdi ang gumapang sa kanyang buong braso, kasunod ang init ng dugo na nagsimulang dumaloy at bumasa sa kanyang t-shirt. Ang sakit ay tila isang kuryenteng nanalaitay sa kanyang mga ugat, ngunit hindi niya binitawan si Mayumi. Ang bata ay napasigaw. Sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakikita ang pamumula ng damit ng kanyang uncle. Gabriel! Diyos ko, Gabriel! Ang hiyaw ni Mang Tino habang sumusugod upang tulungan sila. Sa gitna ng matinding sakit at ng lumalalang alikabok, hindi napansin ni Gabriel na ang kwaderno ni Mayumi, ang kwadernong naglalaman ng lahat ng katotohanan, ay nalaglag mula sa maliit na kamay ng bata. Ito ay nahulog sa gitna ng putikan, malapit sa gumagalaw na gulong ng bulldozer. Ang mga pahinang puno ng mahahalagang tala ay dahan-dahang nababasa ng tumatagas na tubig mula sa sirang tubo, tila mga luha ng isang saksi na hindi makapagsalita. Nanlabo ang paningin ni Gabriel habang nararamdaman ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang huling nakita niya bago ang lahat ay maging itim ay ang nangisi ni Madam Victoria mula sa malayo at ang maliit na kwadernong dahan-dahang nalalamon ng gumuguhong lupa. Hoy Rivera, umalis ka na dyan kung ayaw mong maging bahagi ng tambak na lolo mo. Huwag kang magpakabayani sa harap ng bakal dahil kahit kailan, hindi nakikinig ang makina sa drama ng mahihirap. Ang sigaw ng driver ng bulldozer ay humalo sa nakakangilong dagundong ng makina. Isang tunog na nagpapayanig sa dibdib ni Gabriel at nagpapatak sa mga luhang kanina, papinipigilan ni Mayumi. Ang itim na usok na inilalabas ng tambutso ng dambuhalang sasakyan ay tila isang madilim na kumot na lumalason sa sariwang hangin ng Laguna. Ginagawang abo ang bawat pag-asang natitira sa loob ng resort. Bit-bit ni Gabriel ang kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap ng mahigpit, pilit na ginagawang taming ang kanyang sariling katawan laban sa dambuhalang banta. Ang init na nanggagaling sa makina ay ramdam na niya sa kanyang balat, humahalo sa malapot na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang bawat sentimetro ng pag-abante ng bulldozer ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Hindi ako aalis. Wala kayong karapatang gibain ang bakod na ito. Ang batas ay hindi lamang para sa inyo. Para rin ito sa mga taong may katuwiran. Ang sigaw ni Gabriel, bagamat ang kanyang boses, ay tila isang bulong lamang sa gitna ng ingay ng makina. Sa paligid ng tarangkahan, nagsimula ng magkatipon ang mga kapitbahay. Ang iba ay nakasilip mula sa kanilang mga bintana, habang ang ilan ay nasa kalsada, hawak ang kanilang mga cellphone upang kuhanin ng video ang nagaganap. May mga bumubulong ng awa, ngunit mas marami ang nanonood lamang na tila ba ang buhay ni Gabriel ay isang bahagi ng teleseryeng pinalalabas sa telebisyon tuwing hapon. Ang kalsadang dati ay saksi sa tawanan ng mga turista ay puno na ngayon ng tensyon at alikabok. Hayaan mo na yan, Gabriel. Wala kang laban sa pera ni Madam Victoria. Ang sigaw ng isang kapitbahay mula sa malayo, isang boses na puno ng takot at kawalang pakialam. Naramdaman ni Gabriel ang panginginig ni Mayumi sa loob ng kanyang yakap. Ang bata ay nakasubsob sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay nananatiling nakakapit sa kanyang kwaderno. Sa gitna ng takot, ang bata ay dahan-dahang tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga tauhan ni Victoria na tumatawa sa kabilang panig ng kalsada, mga lalaking ang tanging layunin ay ang sumira at kumita. Biglang bumulusok ang bulldozer. Ang bakal na pala nito ay tumama sa pader na bato ng resort. Ang pader na itinayo ng ama ni Gabriel gamit ang sariling mga kamay nung bata pa siya. Ang tunog ng pagguho ng semento ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang naghihingalong nilalang. Ang mga bato ay nagliparan. Ang alikabok ay pumuno sa paligid. Bumabalot sa paningin ni Gabriel na tila isang madilim na ulap ng kasaysayan. Itigil niyo yan!
Itigil niyo! Ang desperadong hiyaw ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang biglang lumabas mula sa loob ng resort. Si Mang Tino, ang tanging natitirang tauhan na nagsilbi sa pamilya Rivera sa loob ng 30 taon, ay tumayo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang likod ay kuba na sa katandaan, ngunit ang kanyang paninindigan ay kasing tigas ng nara. Hawak niya ang isang lumang walis tingting, isang sandata na tila katawa-tawa sa harap ng bulldozer, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang kislap ng dangal sa gitna ng putikan. Hindi niyo ito gigibain hanggat buhay pa ako. Ang boses ni Mang Tino ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Ang pagkakaisa ng matanda at ng mag-uncle ay panandali ang nagpatigil sa driver ng bulldozer. Ngunit mula sa isang itim na sasakyan sa di kalayuan, bumaba ang bintana at sumungaw ang mukha ni Madam Victoria. Ang kanyang mga mata ay walang kasing lamig habang pinapanood ang tagpo. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang mabilis na senyas, isang senyas ng kamatayan para sa pader. Tapusin niyo na yan. Huwag kayong magpabagal sa 2 pulubi at isang batang pipi. Ang malamig na utos ni Victoria na tila isang latigo sa hangin. Muling umungol ang makina. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas mabilis. Ang pader ay tuluyan ng bumigay. Ang mga debris ay nagsimulang lumipad patungo sa direksyon ni na Gabriel at Mayumi. Sa isang mabilis na instinto, tumalikod si Gabriel at binalot ang kanyang buong katawan sa bata. Naramdaman niya ang isang matalim at mabigat na bagay na tumama sa kanyang balikat. Isang piraso ng semento na may kasamang bakal na kalawangin. Isang matinding hapdi ang gumapang sa kanyang buong braso. Kasunod ang init ng dugo na nagsimulang dumaloy at bumasa sa kanyang t-shirt. Ang sakit ay tila isang kuryenteng nanalaytay sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi niya binitawan si Mayumi. Ang bata ay napasigaw sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakikita ang pamumula ng damit ng kanyang uncle. Gabriel! Diyos ko, Gabriel! Ang hiyaw ni Mang Tino habang sumusugod upang tulungan sila. Sa gitna ng matinding sakit at ng lumalalang alikabok, hindi napansin ni Gabriel na ang kwaderno ni Mayumi, ang kwadernong naglalaman ng lahat ng katotohanan, ay nalaglag mula sa maliit na kamay ng bata. Ito ay nahulog sa gitna ng putikan, malapit sa gumagalaw na gulong ng bulldozer. Ang mga pahinang puno ng mahahalagang tala ay dahan-dahang nababasa ng tumatagas na tubig mula sa sirang tubo, tila mga luha ng isang saksi na hindi makapagsalita. Nanlabo ang paningin ni Gabriel habang nararamdaman ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang huling nakita niya bago ang lahat ay maging itim ay ang nangisi ni Madam Victoria mula sa malayo at ang maliit na kwadernong dahan-dahang nalalamon ng gumuguhong lupa. Pirmahan mo na ito, Gabriel. Huwag mong hintayin na maubos ang dugo mo kasabay ng iyong dangal. Dahil sa mundong ito, walang ospital ang tumatanggap ng prinsipyo bilang pambayad sa kitil na buhay. Ang boses ni Madam Victoria ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa gitna ng maliit at masikip na klinika sa bayan. Ang amoy ng antiseptic na hinaluan ng amoy ng luma at kinakalawang na mga kagamitang pang-medical ay nakakasulasok sa ilong. Sa ilalim ng aandap-andap na bombilya na naglalabas ng isang mahinang tunog ng kuryente, nakahiga si Gabriel sa isang degulong na kama na may mga mantsa ng lumipas na panahon. Ang kanyang balikat ay nababalutan ng makapal na gasa, ngunit ang pamumula ng sariwang dugo ay dahan-dahang gumagapang at lumalabas sa puting tela. Tila isang mapulang mantsa ng pagkatalo. Wala kaming pambayad, madam, pero hindi yun sapat na dahilan para ibigay ko sa inyo ang lahat. Ang pilit na sagot ni Gabriel, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang hapdi na gumuguhit mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang sugat. Nakatayo sa paanan ng kama, si Madam Victoria
Hawak ang isang mamahaling pluma at ang dokumentong tila naging anino na ng kanilang buhay. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tignan mo ang paligid mo, Gabriel. Ang nurse ay hindi ka man lang mabilhan ng tamang gamot dahil sa utang mo. Ang batang iyan, itinuro niya si Mayumi na nakaupo sa sahig sa isang madilim na sulok, ay mukhang mas malapit pa sa gutom kaysa sa pag-asa. Bibigyan kita ng 5 minuto, isang pirma, at ililipat kita sa pinakamagandang ospital sa lungsod. Isang pirma at magkakaroon ng boses ang kinabukasan ng pamangkin mo. Sa sulok na yon, ang maliit na katawan ni Mayumi ay tila naging kasing tigas ng bato. Nakayakap ang bata sa kanyang sariling tuhod. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dugong dumadaloy sa balikat ng kanyang uncle. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng sakit ni Gabriel sa loob ng kanyang sariling puso. Ngunit higit sa lahat, nararamdaman niya ang bigat ng isang pagkakamali, ang pagkawala ng kanyang kwaderno sa putikan ng gumuhong bakod. Para sa kanya, ang kwadernong iyon ang tanging sandata na natitira sa kanila at hinayaan niya itong malunod sa dumi nang hindi makuha ang pirma ni Gabriel. Padabog na lumabas si Victoria. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanilang pag-asa. Magtiis kayo sa hirap. Huwag niyo akong tatawagan kapag hindi na humihinga ang prinsipyong iyan. Ang huling salita ng babae bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng gabi sa labas. Nang mag-isa na lamang sila, ang tanging naririnig sa silid ay ang mabigat at nahihirapang paghinga ni Gabriel. Ang bata ay dahan-dahang tumayo. Lumapit siya sa isang maliit na rebulto ng Birheng Maria na nasa ibabaw ng lumang kabinet ng klinika. Doon, sa harap ng imaheng tila nakikiramay sa kanilang pagdarahop, lumuhod si Mayumi. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit, ang kanyang mga mata ay nakapikit, nang mariin hanggang sa may lumabas na mga luha. At doon, sa gitna ng katahimikan, ay nangyari ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Gabriel. Isang mahina, paos, at halos hindi marinig na tunog ang lumabas mula sa lalamunan ni Mayumi. Hindi ito isang salita, kundi isang ungol ng matinding pait at pagsusumamo. Isang tunog ng isang kaluluwang pilit na bumabangon mula sa pagkakalugmok. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na ang katahimikan ng bata ay nabasag ng sarili nitong emosyon. Ma! Yumi! Ang tawag ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tuwa at sakit, ngunit hindi tumingin ang bata. Pagkatapos ng kanyang panalangin, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Alam niya ang dapat niyang gawin. Hindi siya maaring manatili rito habang ang kanilang katuwiran ay nakabaon sa putik ng resort. Nang mapansin niyang dahan-dahang nakatulog si Gabriel dahil sa pagod at sa mahinang epekto ng ibinigay na gamot, dahan-dahang kumilos si Mayumi. Ang kanyang mga hakbang ay kasing pino ng hamog sa madaling araw. Lumabas siya ng klinika. Binaliwala ang malamig na simoy ng hangin na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang kanyang munting mga paa ay mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng kanilang resort, patungo sa mga guho, patungo sa kadiliman ng batis. Kailangan niyang mahanap ang kwaderno. Kailangan niyang bawiin ang kanilang katotohanan bago ito tuluyang lamunin ng lupa o mahanap ng mga tauhan ni Victoria. Habang papalapit siya sa gumuhong tarangkahan, ang paligid ay nababalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Tanging ang tunog ng bawat patak ng ulan sa mga dahon ang maririnig. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita ni Mayumi ang isang aninong nakatayo, malapit sa mismong lugar kung saan nahulog ang kanyang kwaderno. Isang matangkad na anino na may hawak na flashlight, ang liwanag nito ay mabilis na naghahanap sa putikan. Naniga si Mayumi sa kanyang kinatatayuan. Ang aninong yon, hindi ito si Gabriel at lalong hindi si Mang Tino. Huwag kang malikot, bata.
Kung gusto mong mabuhay at makuha ang hinahanap mo, manatili kang tahimik sa gitna ng kadiliman. Ang bulong na yon ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa tenga ni Mayumi. Dahilan upang ang bawat balahibo sa kanyang balat ay tumayo sa matinding takot. Isang malaking kamay ang dahan-dahang tumakip sa kanyang bibig. Hindi upang saktan siya, kundi upang pigilan ang anumang tunog na maaring magmula sa kanyang munting lalamunan. Ang bata ay naramdaman ang magaspang na balat ng guwantes ng lalaki na may amoy ng langis at ulan. Nakatago sila sa likod ng isang malaking tipak ng gumuhong semento kung saan ang anino ay sapat na upang balutin ang kanilang mga katawan. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita ni Mayumi ang mga tauhan ni Madam Victoria, mga aninong gumagalaw sa gitna ng putikan. Bit-bit ang mga puting galon na kanina lang ay nakita niya sa loob ng sasakyan ng babae. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga matatalas na espada na humihiwa sa dilim, naghahanap ng anumang senyales ng buhay. Ang tunog ng mga bakal na takip na binubuksan ay narinig sa katahimikan. Kasunod ang tunog ng malapot na likido na ibinubuhos sa mismong bukana ng bukal. Ang amoy ay nakakasulasok, isang matapang na amoy ng chemical na tila sumusunog sa loob ng ilong ni Mayumi. Sa bawat patak ng lason na humahalo sa tubig, naramdaman ng bata ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Tila ba siya mismo ang nilalason? Tila ba ang kaluluwa ng kanyang ina na nananahan sa tubig ay dahan-dahang pinapatay sa harap ng kanyang mga mata? Iyan na ang huling batch, ang sabi ng isang lalaki sa boses na puno ng kawalang malasakit. Siguradong bukas, kahit ang mga palaka rito ay lulutang na sa tindi ng lason. Wala nang magagawa ang Rivera na yan, kundi sumuko. Naramdaman ni Mayumi ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nais niyang tumakbo, nais niyang sumigaw upang itigil ang kalapastanganang ito, ngunit ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig ay nanatiling matibay. Ang lalaking nakaitim na nasa likod niya ay hindi kumikilos, tila ba siya ay bahagi rin ng anino. Nang matapos ang mga tauhan ni Victoria at dahan-dahang lumayo ang tunog ng kanilang mga sasakyan, dahan-dahang binitawan ng lalaki ang bata. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na sumungaw mula sa likod ng mga ulap, nakita ni Mayumi ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Siya ay si Ben, ang dating kanang kamay ni Madam Victoria na matagal nang nawala sa bayan, isang lalaking may malalim na pilat sa pisngi at mga matang tila nakasaksi na sa maraming kasalanan. Ito ba ang hinahanap mo? Ang mahinang tanong ni Ben. Mula sa ilalim ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang bagay na nagpadilat sa mga mata ni Mayumi. Ang kanyang kwaderno. Basa ito at puno ng putik, ang ilang pahina ay lukot na. Ngunit nandoon pa rin ang lahat ng kanyang mga tala. Nahanap ito ni Ben bago pa man ito tuluyang mawasak ng ulan o mahanap ng mga masasamang loob. Dahan-dahang iniabot ng bata ang kanyang nanginginig na kamay upang kunin ang kwaderno. Nang dumampi ang kanyang maliliit na daliri sa kamay ni Ben, naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang init. Isang uri ng tiwala na hindi niya inaasahang mararamdaman mula sa isang estranghero. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Ben at sa unang pagkakataon, hindi siya nakakita ng panganib, kundi isang uri ng pagsisisi na tila humihingi ng kapatawaran. Alam ko ang ginagawa nila, ang muling bulong ni Ben. Ang boses ay puno ng pait. At alam ko kung ano ang halaga ng mga guhit mo rito. Huwag kang matakot sa akin, bata. Ako ang saksi sa dilim na magpapatunay na ang lahat ng kasinungalingan nila ay may hangganan. Ngunit ang sandaling iyon ng pagtitiwala ay biglang naputol. Mula sa direksyon ng kalsada, narinig ang muling pagbaling ng liwanag ng flashlight patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang mga tauhan ni Victoria ay bumalik. Tila may napansin silang kakaiba o may naiwan silang bakas. May tao rito. Nakita ko ang anino sa likod ng pader. Ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Kasunod ang tunog ng mabilis na mga yabag ng bota na tumatapak sa basang lupa. Nanlaki ang mga mata ni Ben.
Mabilis niyang binuhat si Mayumi at isinandal sa kanyang dibdib. Yakap ka ng mahigpit, bata. Huwag kang bibitaw sa kwaderno mo. Tumakbo si Ben patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng resort. Iniiwasan ang mga liwanag na tila mga mata ng halimaw na humahabol sa kanila. Ang bawat hakbang ay may kasamang hininga ng desperasyon. Sa gitna ng pagtakbo, naramdaman ni Mayumi ang hampas ng mga sanga sa kanyang balat. Ngunit mas mahigpit ang kanyang yakap sa kanyang kwaderno. Hanapin ang batang iyon. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Ang boses ng pinuno ng mga tauhan ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa kagubatan, tila isang sumpa na hindi sila titigilan hanggat hindi sila nahuhuli. Sa bawat segundong lumilipas, ang panganib ay lalong lumalapit. Alam ni Mayumi na ang hawak niyang kwaderno ay hindi na lamang papel at lapis. Ito na ang tanging ebidensyang magliligtas kay Uncle Gabriel at sa bukal ng pag-asa. At ngayon, ang buhay niya ay nakasalalay sa isang lalaking dating bahagi ng kadilimang nais silang lamunin. Ang isang munting kwaderno ay tila mas mabigat pa sa ginto kapag ito ay naglalaman ng katotohanang pilit ibinabaon sa ilalim ng lupa. Sa bawat lukot na pahina nito, naroon ang hininga ng katarungan na matagal na nating hinihintay. Ang boses ni Attorney Elena ay puno ng panginginig habang dahan-dahan niyang tinitignan ang mga pahina sa ilalim ng liwanag ng isang lumang gasera. Sa loob ng maliit na sala, nina Gabriel, ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Si Gabriel, nakapos sa hininga at may benda pa sa balikat, ay hindi alintana ang sakit ng kanyang mga sugat. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Mayumi na kasalukuyang nakaupo sa kanyang kandungan, puno ang gasgas ang mga binti at may mga bakas ng tuyong putik sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangingibabaw sa ningning. Katabi nila si Ben, ang lalaking nagligtas sa bata mula sa kadiliman ng kagubatan. Nakatayo siya malapit sa pintuan, tila handa pa ring umalis sa anumang sandali. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Hindi lang basta guhit ang ginawa ng bata. Ang mahinang sabi ni Ben, ang kanyang boses ay tila isang malalim na kumpisal. Siya ang tanging nakakita kung paano nila nilason ang bukal ng paulit-ulit. Iyang kwaderno, iyan ang listahan ng kanilang mga kasalanan. Inilapit ni Elena ang kwaderno sa kanyang salamin. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa mga numero, mga tala ng pH levels, ang temperatura ng tubig sa iba't ibang oras, at ang eksaktong minuto kung kailan nagbabago ang kulay ng agos. Ang bawat pahina ay isang sining ng pasensya at pagmamahal. Gabriel, nakikita mo ba ito? Ang bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ito gawa ng isang batang naglalaro lang. This is a scientific journal. Mayumi recorded the chemical dumps with precision. Tingnan mo ang mga petsang ito. Ito ang mga araw na sinasabi ni Madam Victoria na natural, na nadumihan ng tubig. Pero ayon sa tala ni Mayumi, ang temperatura ay tumataas. Nang hindi natural, bago magbago ang kulay, sinadya ang lahat. Napatitig si Gabriel sa kanyang pamangkin. Ang bata, na inakala ng lahat na walang boses, ay nakahanap ng paraan upang sumigaw sa pamamagitan ng kanyang mga guhit. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding pagkamangha na hinaluan ng pagsisisi. Sa loob ng 2 taon, inisip niya na siya ang nagtatanggol kay Mayumi. Ngunit sa katotohanan, ang bata ang lihim na gumagawa ng paraan upang iligtas silang dalawa. Hehenyo ka, Mayumi! Ang mahinang sabi ni Gabriel habang hinahalikan ang noo ng bata. Patawad kung hindi ko agad naintindihan. Dahan-dahang binuklat ni Gabriel ang huling pahina ng kwaderno na hindi pa nababasa ni Elena. Doon, sa gitna ng mga numero at seryosong obserbasyon, ay may isang guhit na sadyang inilaan para sa kanya. Ito ay isang larawan nilang tatlo. Si Gabriel, si Mayumi,
at ang kanilang yumaong ina sa ilalim ng isang malinis at mainit na bukal. Ang tubig sa guhit ay kulay asul at ang bawat isa sa kanila ay may malawak na ngiti. Ang detalyeng ito, na tila isang pangarap na nakasulat sa papel, ang nagpabagsak sa huling depensa ng puso ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, humahalo sa mga tuyong mantsa ng putik. Gagamitin natin ito. Ang determinadong pahayag ni Elena. Mayumi will be our key witness. I don't care if she can't speak. Her notebook will scream the truth in the face of the judge. Maghahanda tayo para sa isang emergency hearing. We will fight for the bukal ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang panandaliang pag-asa, isang malakas na tunog ng pagkatok ang narinig mula sa labas ng pintuan. Hindi ito ang mahinahon na kumatok ng isang kaibigan, kundi ang awtoritadong paghampas ng kamay sa kahoy. Mabilis na tumayo si Ben at dahan-dahang sumilip sa bintana. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang mga pulis! Ang kanyang maikling babala. Binuksan ni Gabriel ang pinto at doon ay tumambad ang isang opisyal ng korte na may hawak na isang puting sobre. Subpuena para kay Gabriel Rivera at sa kanyang pamangkin na si Mayumi. Ang inyong presensya ay kailangan sa korte bukas ng umaga para sa isang emergency closure order na inihain ni Madam Victoria. Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang malamig na hangin na yumimingig sa kanilang tahanan. Tumingin si Gabriel kay Elena at pagkatapos ay kay Mayumi. Ang oras ay hindi na lamang kalaban. Ang oras ay tila isang mabilis na agos na nais silang itapon sa bangin. Tatanggapin ba ng korte ang boses ng isang bata na hindi man lang makapagsalita? Ang mahinang tanong ni Gabriel, ang kanyang takot ay muling nagbabalik habang nakatingin sa dambuhalang sobre sa kanyang kamay. Ang katarungan sa mundong ito, Gabriel, ay tila isang malalim na bukal na tanging ang mga may gintong timba lamang ang nakakasalok. Para sa ating mga dukha, ang tanging natitira ay ang putik sa ilalim ng bawat kasinungalingan. Ang mga salitang iyon ng kanyang yumaong ama ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Gabriel habang pinagmamasdan niya ang aandap-andap na liwanag ng gasera sa ibabaw ng kanilang hapagkainan. Sa labas, ang gabi ay tila mas madilim kaysa sa karaniwan. Ang bawat huni ng kuliglig ay tila isang babala ng panganib na nagbabadyang sumabog bukas. Sa gitna ng silid, si Elena ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas ang kawalan ng tulog. Nakatitig si Gabriel kay Mayumi na kasalukuyang tinuturuan ni Elena kung paano ituturo ang mga partikular na pahina sa kanyang kwaderno kapag tinanong na siya ng hukom. Ang bata ay seryosong nakikinig. Ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na humahawak sa bawat lukot na pahina. Ang bawat galaw ni Mayumi ay puno ng pagsusumikap. Tila ba naiintindihan niya na ang kinabukasan ng kanilang tahanan ay nakasalalay sa kanyang munting mga balikat. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkabigo bilang isang tagapangalaga. Habang ang bata ay nagsasakripisyo ng kanyang pagkabata upang lumaban, siya ay heto, nakaupo at puno ng pagdududa. Ang kanyang sugat sa balikat ay dahan-dahang kumikirot, isang paalala ng dahas na kaya pang gawin ni Madam Victoria upang makuha ang kanyang gusto. Kailangan nating maging matatag bukas, Gabriel, ang mahinang sabi ni Elena na pinuputol ang katahimikan. Madam Victoria's lawyers will try to discredit Mayumi. Sasabihin nila na imahinasyon lang ito ng isang bata o kaya naman ay tinuruan natin siya. But we have the science on our side. We have Ben's testimony. Trust the process, please. Tumango si Gabriel, bagamat ang kaba sa kanyang sikmura ay hindi nawawala. Paano kung saktan nila siya sa korte, Elena? Paano kung hindi kayanin ng bata ang pressure? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang lumapit si Mayumi kay Gabriel, inabot niya ang kamay ng kanyang uncle at inilagay ito sa kanyang maliit na pisngi.
Ang init ng kanyang balat at ang payapang tingin sa kanyang mga mata ang naging tanging gamot sa takot ni Gabriel. Sa sandaling iyon, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang lumang singsing na pilak, ang tanging alahas na natira mula sa kanyang ina. Mayumi, isuot mo ito, ang bulong ni Gabriel habang isinisuot ang singsing sa maliit na daliri ng bata. Ang singsing ay masyadong malaki, kaya tinali niya ito ng isang manipis na sinulid upang hindi mahulog. Agimat mo ito ng katapangan. Kasama natin si Lola, si Mama, at si Papa bukas. Hindi ka mag-iisa. Ang ngiti ni Mayumi ay sapat na upang magbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na silid. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nawasak ng tumunog ang cellphone ni Elena sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay tila isang matalim na hiyaw sa katahimikan. Nang sagutin ni Elena ang tawag, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay nagsimulang manginig. Ano? Paanong nangyari iyon? Ang tanong ni Elena sa boses na puno ng gulat at desperasyon. Nasa loob iyon ng vault ng munisipyo. Sinong may hawak ng susi? Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang telepono at tumingin kay Gabriel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila nahihirapang bigkasin ang balitang wawasak sa kanilang huling pag-asa. Gabriel! Ang orihinal na titulo ng Bukal ng Pag-asa. Nawawala sa record ng Registry of Deeds. Ang pahayag ni Elena na tila isang hatol ng kamatayan. At may nagsumite ng bagong dokumento, isang deed of sale na nagsasabing ibinenta na raw ng tatay mo ang lupa kay Madam Victoria bago pa siya mamatay. Gabriel, may pirma ng tatay mo ang papel. Nanigas ang buong katawan ni Gabriel. Ang tunog ng kanyang sariling mabilis na tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababala ng katapusan. Naalala niya ang susing ninakaw ni Tia Chuchi, ang susing may tatak ng kaban ng resort. Ang traidor sa kanilang dugo ay hindi lamang nagnakaw ng pera. Ibinigay niya ang mismong kaluluwa ng kanilang pamilya sa kamay ng kaaway. Bukas ang paghuhukom, ngunit ang kanilang pangunahing sandata ay ninakaw na. Tumingin si Gabriel kay Mayumi na ngayon ay nakatitig sa singsing sa kanyang daliri. Hindi pa alam na ang mundong pinoprotektahan nila ay dahan-dahan ng guguho bago pa man magsimula ang laban. Your Honor, paano natin pagkakatiwalaan ang mga serye ng guhit na tila gawa lamang ng isang batang naglalaro? Ang korte ay hindi lugar para sa mga imahinasyon ng isang batang hindi man lang makapagsalita. Ang boses ng abogado ni Madam Victoria ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa salamin, puno ng pangungutya habang nakaturo ang kanyang daliri sa maliit na si Mayumi. Sa loob ng malaking silid ng hukuman, ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang tunog ng pag-ugong ng aircon ay humahalo sa mahinang tawanan ng mga tao sa likuran, mga bayarang saksi at usisero na dinala ni Victoria upang hiyain ang pamilya Rivera. Si Mayumi ay nakaupo sa gitna ng malaking silya ng witness stand. Ang kanyang maliliit na paa ay hindi man lang sumasayad sa sahig. Nakasuot siya ng isang malinis ngunit kupas na puting damit at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan nito. Sa kanyang maliit na daliri, ang pilak na singsing na ibinigay ni Gabriel ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kisame, tila isang munting bituin sa gitna ng dilim. Sa kabilang panig, si Madam Victoria ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang mapagmalaking ngiti. Ang bawat kislap ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Tiningnan niya si Gabriel ng may panliliit, tila ba sinasabi ng kanyang mga mata na tapos na ang laban bago pa man ito nagsimula. Ipinapakita ko sa inyong lahat ang ebidensya ng kabilang panig. Patuloy ng abogado ni Victoria, habang itinataas ang kwaderno ni Mayumi na puno ng mga mantsa ng putik.
mga guhit ng alon, mga numerong walang kabuluhan, at mga larawan ng pamilya. Isang insulto sa batas na gamitin ito laban sa isang kagalang-galang na negosyante na tulad ni Madam Victoria. Naramdaman ni Gabriel ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat tawa mula sa madla ay tila isang saksak sa kanyang dangal. Nais niyang tumayo at sumigaw. Nais niyang protektahan si Mayumi mula sa mga mapanuring mata ng mundo, ngunit ang kamay ni Elena ay mahigpit na humawak sa kanyang braso. Pinapatahimik siya. Your Honor. Tumayo si Attorney Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na hindi matatanggihan. Ang mga numerong tinatawag nilang walang kabuluhan ay ang eksaktong tala ng pH levels at temperatura ng tubig sa bukal ng Pag-asa sa loob ng 2 taon. Ang batang ito ay hindi lamang naglaro. Gamit ang kanyang katahimikan, mas nakarinig siya kaysa sa ating lahat. Ang bawat guhit dito ay tumutugma sa mga petsa kung kailan bumaba ang kalidad ng tubig. Mga petsang tumutugma rin sa mga transaksyong ginawa ng kumpanya ni Madam Victoria sa mga supplier ng chemical. Biglang tumigil ang tawanan. Ang katahimikan ay naging mabigat. Lumapit si Elena kay Mayumi at dahan-dahang binuklat ang kwaderno sa pahinang may bilog na pula. Mayumi, anak, maipakikita mo ba sa hukom kung ano ang nakita mo noong gabi ng Oktubre 14? Ang malambot na tanong ni Elena. Dahan-dahang itinaas ni Mayumi ang kanyang nanginginig na kamay. Itinuro niya ang guhit ng isang dambuhalang truck at mga itim na galon. Ngunit mabilis na humarang ang abogado ni Victoria. Lumapit siya ng napakalapit sa bata. Ang kanyang mukha ay puno ng bagsik upang takutin ito. Aminin mo, bata. Sinabihan ka lang ng uncle mo na iguhit ito, di ba? Gusto niyo lang ng pera ni Madam Victoria. Umiyak ka na at sabihin ang totoo. Ang bulyaw ng abogado. Ang mga mata ni Mayumi ay napuno ng luha. Ang kanyang munting balikat ay nagsimulang manginig sa takot. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng tulong. Ang hapdi sa balikat ni Gabriel ay tila lumipat sa kanyang puso habang nakikita ang pagdurusa ng bata. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Mayumi ang lamig ng pilak na singsing sa kanyang daliri. Naalala niya ang boses ni Gabriel. Agimat mo ito ng katapangan. Biglang tumayo si Mayumi mula sa kanyang upuan. Ang kanyang pag-iyak ay biglang tumigil. Pinalitan ng isang matapang at malamig na titig na diretso kay Madam Victoria. Itinuro niya ang babae gamit ang kanyang maliit na daliri. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang leeg ay naninigas sa pagpupumiglas ng emosyong matagal nang nakakulong. At doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hukuman, ay sumabog ang isang tunog. La. San? Lason. Ang boses ay paos. Tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, ngunit ito ay sapat na malakas upang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang salitang lason ay paulit-ulit na lumabas sa kanyang mga labi. Isang sigaw ng katarungan na bumasag sa 2 taon niyang pananahimik. Napatayo ang hukom. Nanlaki ang mga mata ni Madam Victoria. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang mga tao sa madla ay napasinghap. Ang ilan ay napaluha sa tindi din ng emosyong nasaksihan. Order in the court! Ang sigaw ng clerk. Ngunit ang kaguluhan ay hindi na mapigilan. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng hukuman. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay pumutol sa sigaw ni Mayumi. Pumasok si Ben, ang lalaking nakaitim. Bit-bit ang isang maliit na bag at isang tablet. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Hindi lang ang bata ang saksi. Ang boses ni Ben ay umalingaw-ngaw. Dala ko ang video record mula sa dashcam ng sasakyan na ginamit sa pagtatapon ng lason. At narito rin ang ebidensya ng pekeng deed of sale na pinalitan sa munisipyo.
Ang bawat mata sa loob ng hukuman ay nalipat kay Ben at pagkatapos ay kay Madam Victoria na ngayon ay pilit na tumatayo upang tumakas. Ngunit ang katarungan, tulad ng agos ng tubig, ay nagsimula na ring dumaloy ng hindi mapipigilan. Ang maskara ng kasamaan ay kasing rupok ng tuyong dahon kapag nahaharap sa hangin ng katarungan. Sa huli, ang bawat patak ng lason na iyong ibinuhos ay babalik sa iyo bilang isang baha na lalamon sa iyong sariling pangalan. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay tila isang telang biglang napunit ng i-play ni Attorney Elena ang video mula sa tablet ni Ben. Sa malaking screen, malinaw na nakita ang mga anino sa dilim. Ang mga tauhan ni Madam Victoria na mabilis na nagtatapon ng mga galon ng kemikal sa mismong bukana ng bukal ng Pag-asa. Ang liwanag ng buwan sa video ay sapat na upang ipakita ang mga plate number ng mga sasakyang pagmamay-ari ng kumpanya ni Victoria. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay ang huling bahagi ng video. Ang boses ni Madam Victoria sa isang tawag, malinaw na naguutos na siguraduhing wala nang matitirang buhay sa batis na yan bago sumikat ang araw. Nabitawan ni Madam Victoria ang kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kulay at yabang, ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi na makabuo ng isang depensa. Ang bawat mata, sa loob ng silid, ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri. Kahit ang kanyang sariling abogado ay dahan-dahang umatras, tila ayaw ng madamay sa bumabagsak na tore ng kasinungalingan. Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang ang video na yan! Ang hiyaw ni Madam Victoria, ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na wala nang nakikinig. Traitor ka, Ben! Pinakain kita, binihisan kita, at ito ang ibabalik mo sa akin? Ang katarungan ay hindi nabibili ng pakain o damit, Madam. Ang malamig na sagot ni Ben. Pagod na akong maging bahagi ng iyong kadiliman. Mabilis na ibinaba ng hukom ang kanyang martilyo. Ang tunog nito ay tila isang kulog na nagtapos sa laban. Base sa mga ebidensyang ipinakita, ang korte ay naglalabas ng warrant of arrest laban kay Victoria Lopez para sa reklamong environmental sabotage, falsification of public documents at harassment. Police officers, take her into custody. Ang tunog ng bakal na posas na dahan-dahang isinasara sa mga kamay ni Victoria ay narinig sa buong silid. Ang bawat kalansing nito ay tila isang awit ng tagumpay para kay Gabriel. Nakita niya ang pagkaladkad sa babaeng dati ay tila Diyos kung ituring ang sarili. Habang dumadaan si Victoria sa harap ni Gabriel, tumigil ang babae ng sandali. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot, ngunit may halong takot na hindi na niya maitago. Hindi pa ito tapos, Gabriel Rivera. Ang bulong ni Victoria sa pagitan ng kanyang pagngangalit. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, kinuha niya si Mayumi at binuhat ito ng mataas. Ang bata ay nakayakap sa kanyang leeg. Ang maliit na daliri ay mahigpit pa ring nakahawak sa singsing ng kanyang lola. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, isang pamilyar na anino ang nakita nila sa dulo ng pasilyo. Si Chachuchi ay nakatayo roon. Gulo-gulo ang buhok at puno ng luha ang mga mata. Hawak-hawak siya ng 2 pulis. Nalaman na rin ng korte ang kanyang pakikipagsabuatan sa pagpapalit ng titulo. Nang makita niya si Gabriel, mabilis siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa pagsusumamo. Gabriel, irog ko, patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Ginawa ko lang yun para sa atin. Ang pagmamakaawa ni Tia Chuchi na tila isang asong naghahanap ng pagkain, tiningnan siya ni Gabriel ng may halong awa at pait. Ang katarungan, Tia, ay hindi lamang para sa amin, para rin ito sa iyo. Ang bawat perang tinanggap mo ay may kapalit na katahimikan, at ngayon, ang katahimikan mo ang magiging rehas mo. Patawad, pero ang dugo natin ay hindi sapat na dahilan para kalimutan ang iyong mga ginawa.
Iniwan ni Gabriel ang kanyang tiyahin na nagsisigaw sa gitna ng pasilyo. Lumabas sila ng gusali ng korte at doon ay sumalubong sa kanila ang isang mahimalang tanawin. Ang langit na kanina ay tuyot at mainit ay biglang nagdilim. Isang malakas at malamig na hangin ang dumaan at pagkatapos ay narinig ang tunog ng unang patak ng ulan sa tuyong semento. Ang ulan ay dahan-dahang lumakas, bumabagsak ng masagana sa buong bayan. Itinaas ni Mayumi ang kanyang munting kamay upang saluhin ang mga patak ng tubig. Ang bata ay tumingala sa langit at muling bumitaw ng isang tunog. Hindi na ito ungol ng pait, kundi isang mahinang tawa na tila isang hiyas na kumikinang sa gitna ng ulan. Naupo si Gabriel sa pampang ng kanilang bukal nang makabalik sila sa resort. Ang ulan ay dahan-dahang humuhugas sa mga mantsa ng kemikal at dumi sa paligid. Ang agos ng tubig ay nagsisimulang lumakas muli. Tila ang kalikasan mismo ay nagdiriwang sa pagkapanalo ng katotohanan. Lumapit si Gabriel sa isang baso ng tubig na kanina lang ay kinuha mula sa bukal. Inabutan niya si Victoria na kasalukuyang isinasakay sa sasakyan ng pulis sa tapat ng kanilang resort dahil sa karagdagang investigasyon. Ngunit tumingin lamang ang babae nang may pandidiri bago ito tuluyang isinakay. Naramdaman ni Gabriel ang isang malalim na kapayapaan. Ang lason ay wala na, hindi lamang sa tubig, kundi maging sa kanilang buhay. Ang tubig, kahit gaano pa man dungisan ng lason at puot, ay laging hahanap ng paraan upang linisin ang kanyang sarili. Tulad ng ating mga puso, ang sugat ng kahapon ay nagiging pataba lamang para sa mas matatag na pagsibol ng bukas. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang ginto habang ito ay sumasalamin sa malinaw na agos ng bukal ng pag-asa. Wala na ang amoy ng kemikal, wala na ang itim na mantsa sa mga bato. Ang tanging nalalasahan sa hangin ay ang bango ng mga bagong bukad na bulaklak ng dapdap at ang sariwang amoy ng lupang basa ng hamog. Ang tunog ng agos ng tubig na humahalik sa mga bato ay tila isang banayad na musika, isang awit ng pasasalamat na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Muli nang nakabukas ang malaking tarangkahan ng resort. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pader na dati ay gumuho ay muling itinayo. Hindi na lamang gawa sa semento at bato, kundi gawa sa pagkakaisa. Maraming mga kapitbahay ang dumating, bitbit ang kanilang mga walis, pintura, at mga pagkaing luto sa kani-kanilang mga kusina. Ang mga taong dati ay tumalikod sa pamilya Rivera ay narito ngayon, may dalang pagsisisi sa kanilang mga mata at pagnanais na bumawi. Isang matandang babae, ang kapitbahay na dati ay nagsabing laso ng tubig, ang lumapit kay Gabriel. Inabot niya ang isang basket ng mainit na kakanin. Patawad, Gabriel. Pinandiliman kami ng paningin ng takot at ng pera ni Victoria. Hayaan mong tulungan ka naming ibalik ang ganda ng lugar na ito. Ngumiti si Gabriel, isang ngangiting malaya mula sa anumang pait. Salamat po, Aling Maring. Ang mahalaga ay narito na tayong lahat. Sa gilid ng batis, nakaupo si Mayumi. Ang bata ay wala ng suot na lumang sweater. Nakasuot siya ng isang bagong bestidong kulay asul na tila kapares ng langit. Hawak niya ang kanyang bagong kwaderno. Isang regalo mula kay Attorney Elena. Ngunit ang mga pahina nito ay hindi na puno ng mga babala at nakakatakot na numero. Sa halip, ito ay puno ng mga makukulay na guhit ng mga paru-paro, mga punong hitik sa bunga, at ang mukha ng kanyang Uncle Gabriel na tumatawa. Lumapit si Elena kay Gabriel, bitbit ang 2 baso ng tubig na diretsong kinuha mula sa bukal. Inabot niya ang isa sa binata. Para sa bagong simula, Gabriel, ang bukal ng pag-asa ay hindi na lamang isang resort. Ito na ang simbolo ng katotohanan sa ating bayan. Uminom si Gabriel at ang lamig ng tubig ay tila dumaloy sa kanyang mga ugat. Tinatapos ang huling bakas ng pagod sa kanyang sistema. Tumingin siya kay Elena at sa katahimikan ng kanilang pagtitigan,
May isang pangako ng pagkakaibigan na dahan-dahang nagbabago patungo sa isang mas malalim na damdamin. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Elena. Salamat sa pananatili. Laging nandito, Gabriel. Ang mahinang sagot ng dalaga. Isang munting bata mula sa mga bisita ang lumapit kay Mayumi. Mukhang nahihiya ito, ngunit may hawak siyang isang maliit na punla ng nara. Mayumi, gusto mo bang itanim natin ito sa tabi ng tubig? Sabi ng nanay ko, ang puno raw na ito ang magbabantay sa atin. Tumingin si Mayumi sa bata at pagkatapos ay kay Gabriel. Tumango ang kanyang uncle nang may pag-aproba. Dahan-dahang tumayo si Mayumi at kinuha ang kamay ng bagong kaibigan. Naglakad sila patungo sa pampang at doon, sa ilalim ng liwanag ng araw, sabay nilang ibinaon ang mga ugat ng punla sa malambot na lupa. Bagamat hindi pa ganap na bumabalik ang boses ni Mayumi, ang kanyang bawat galaw ay nagsasalita na. Ang kanyang katahimikan ay hindi na isang bilangguan, kundi isang banal na puwang kung saan nananahan ang kanyang kapayapaan. Alam niya na ang kanyang ina ay nakangiti mula sa bawat patak ng tubig na dumadaloy, at ang kanyang Uncle Gabriel ay ang kanyang matibay na haligi na hindi na muling matitibag. Sa huling pagkakataon sa araw na yon, lumusong sina Gabriel at Mayumi sa mababaw na bahagi ng bukal. Ang init ng tubig ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay, isang pagpapala mula sa kanilang mga ninuno. Habang pinapanood nila ang pagsasaya ng mga tao sa paligid, alam ni Gabriel na ang tunay na kayamanan ay hindi ang titulo ng lupa, kundi ang dangal na kanilang naipanalo at ang pagmamahal na muling sumibol sa gitna ng disyerto ng kawalan. Ang bukal ng pag-asa ay muling umaagos at sa bawat kislap ng tubig, ang katotohanan ay mananatiling malinaw. Kailanman ay hindi na muling madudungisan. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng tubig, hinuhugasan ang bawat bakas ng pait at pinalalitan ito ng mga bagong alaala. Ang bukal ng pag-asa ay hindi na lamang isang simpleng resort sa isang sulok ng laguna. Ito ay naging isang santuwaryo para sa mga nagnanais ng tunay na katahimikan at paghilom. Ang bawat pader na itinayong muli ay saksi sa tibay ng paninindigan ni Gabriel at sa lihim na talino ni Mayumi. Sa hapon na yon, ang langit ay may kulay na rosas at kahel, dahan-dahang nagpapaalam sa araw. Nakatayo si Gabriel sa veranda, suot ang isang malinis na polo, habang pinagmamasdan ang mga pamilyang nagtatawanan sa paligid ng bukal. Ang tunog ng mga batang nagtatampisaw at ang mahinang usapan ng mga matatanda ay tila isang matamis na kanta na nagbibigay ng buhay sa lugar. Lumapit si Attorney Elena sa kanya. Bitbit ang isang sulat na may selyo ng korte. Gabriel, heto na ang pinal na desisyon. Ang lahat ng ari-arian ni Victoria na napatunayang nakuha sa masamang paraan ay isinailalim na sa sequestration. At tungkol kay Tia Chuchi, ibinasura ng korte ang kanyang apela. Mananatili siya sa loob ng 3 pang taon. Huminga ng malalim si Gabriel. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ay naging bahagi ng kanyang paghinga. Ngunit ngayon, wala na siyang maramdamang puot. Sana ay mahanap nila ang kapayapaan sa loob, Elena. Hindi ko na sila kinakamuhian. Ang katarungan ay sapat na upang bitawan ko ang bigat sa aking dibdib. You've grown so much, Gabriel, ang nakangiting sabi ni Elena habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ng binata. Hindi mo lang nailigtas ang resort, nailigtas mo rin ang sarili mo. Nailigtas kami ni Mayumi. Ang pagtatama ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang pamangkin sa malayo. Si Mayumi ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng nara na itinanim nila noong nakaraang taon. Ngayon, ang punla ay isa ng matatag na puno na may mga lunti ang dahon. Katabi ng bata ang isang grupo ng mga turista, mga estudyanteng kumukuha ng biology na seryosong nakikinig sa kanya. Hindi man diretso ang kanyang pagsasalita. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kalakip na kislap ng katalinuhan.
Ginagamit niya ang kanyang bagong kwaderno upang ipaliwanag ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan. Water is life. Ang dahan-dahan at paos na bigkas ni Mayumi, kasunod ang isang matamis na ngiti. Ang kanyang boses ay hindi na isang lihim. Ito ay isa ng instrumento ng inspirasyon. Ang bawat pantig na kanyang binibigkas ay tila isang himala na ipinagdiriwang ni Gabriel araw-araw. Sa huling bahagi ng hapon, nang umalis na ang mga bisita, naglakad ang mag-angkel patungo sa pinakapuso ng bukal. Doon, kung saan ang tubig ay pinakamainit at pinakamalinis, sabay silang lumuhod. Kinuha ni Mayumi ang kanyang lumang kwaderno, ang orihinal na journal na puno ng putik at luha, at dahan-dahang inilapag sa isang tuyong bahagi ng bato sa tabi ng altar ng kanyang ina. Nagawa natin, Ma, ang bulong ni Gabriel sa hangin, habang naramdaman niya ang isang malamig na simoy na tila isang haplos sa kanyang pisngi. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw. Ang katotohanan ay tulad ng isang bukal sa ilalim ng lupa. Maaari itong tabunan ng bato, maaari itong lasunan ng puot, at maaari itong itago ng kadiliman. Ngunit sa huli, ang tubig ay laging hahanap ng butas upang lumabas. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng matiyagang pagmamasid at wagas na pagmamahal sa kung ano ang tama. Iniwan ni na Gabriel at Mayumi ang resort na puno ng liwanag. Habang naglalakad sila palayo, ang tunog ng agos ng tubig ay patuloy na umaawit. Isang walang hanggang paalala na hanggat may isang pusong tapat na nagbabantay, ang bukal ng pag-asa ay hinding-hindi matutuyo.